Ang avatar ni Deluzzi ay sumugod ng diretso mula sa umiikot na energy vortex upang atakihin si Lu Sheng gamit ang kanyang gintong trident, ngunit si Lu Sheng ay nanatiling nakatayo, ganap na hindi naabala sa biglaan at agresibong pagsalakay. Mahinahong tinitigan ni Lu Sheng ang kanyang kalaban at basta itinaas ang kanyang kamay upang magpakawala ng isang napakalaking explosive counterblast na agad na huminto sa malakas na papasok na atake. Ang hilaw na explosive force ng napakalaking banggaan na ito ay lumikha ng isang marahas na shockwave na agad na nagpatalon sa mga kalapit na nanunood pabalik sa lubos na takot. Ang baliw na segupaang ito ay lubos na nagpanik sa nanunood na pulutong habang nasaksihan nila ang isang taong matapang na naglunsad ng direktang atake laban sa taong pinaniniwalaan pa rin nilang si Deluzzi. Habang ang makapal na alikabok ay dahan-daang lumilipas, si Lu Sheng ay nag-hover ng mapayapa sa tahimik na cosmic void. Mukhang ganap na hindi naapektuhan ng mga mapanirang pagsabog. Sina Jinju at ang Mohawk Guy ay nanood ng hindi kapani-paniwalang sagupaan mula sa malayo at labis na natuwa na may humamon sa isang bagong umakyat na level 13 Sovereign. Lubos na maling binasa ni Jinju ang aktwal na sitwasyon at ipinapalagay na ang umaatake na may gintong trident ay isang talunan lamang na ninakaw ng tunay na Deluzzi ang kanyang breakthrough energy. Pabiro niyang pinuri ang tapang ng challenger sa paglunsad ng pangalawang pagsalakay matapos na durugin sa kanilang nakaraang engkwentro. Tumawa ang Mohawk Guy at napansin kung gaano kalungkot kapag ang isang tao ay nabigong mapagtanto na sila ay lubusang nahihigitan ng isang nakahihigit na kalaban. Pagkatapos ay sumugod si Lu Sheng pasulong nang may hindi kapani-paniwalang bilis at madaling winasak ang gintong clone ni Deluzzi sa isang mapangwasak na suntok. Tahimik siyang nakatayo sa gitna ng kalawakan habang ang maliwanag na mga pira-piraso ng nawasak na clone ay dahan-daang lumulutang sa kadiliman. Nang makita ito, ang Mohawk Guy ay labis na nag-fanboy kay Deluzzi at tinawanan ng challenger sa pagpapadala ng mahinang clone para lamang durugin. Naramdaman ang mga kalapit na tagamasid na nanunood sa kanya. Lumingon si Lu Sheng at agad na lumipad patungo sa kalaliman ng kalawakan. Ang nakapaligid na mga manunood ay sumigaw sa tuwa. Sabik na panoorin ang epikong laban dahil naniniwala silang lubos na iniinsulto ng challenger ang Sovereign King at dapat ngayong harapin ang kanyang ganap na galit. Mabilis na lumipad sina Jinju at ang iba pang elite cultivators matapos si Lu Sheng, iniwan ang kanyang orihinal na mga kakampi sa alikabok. Ang naiwang grupo ni Lu Sheng ay nakatayo sa natigil na katahimikan habang sinusubukang i-proseso ang baliw na sitwasyon na nagbubukas sa harapan nila. Sa wakas ay sinira ni Turing ang mabigat na katahimikan at tinanong ang natitirang grupo kung ano ang kanilang susunod na hakbang sa ilalim ng mga baliw na pangyayaring ito. Inamin ni Haiji daw na ang sitwasyon ay tuluyang nawalan ng kontrol, ngunit iginiit niyang dapat nilang sundan si Lu Sheng upang makita kung paano magtatapos ang tunggalian na ito. Sa matatag na desisyon, mabilis na lumipad ang grupo patungo sa kalangitan upang humabol sa kanilang napakalakas na kaibigan. Agad na inutusan ni Elder Shingi ang kanyang transport ship na bumilis at humabol sa mahinang bakas na iniwan ni Lu Sheng. Tahimik na pinanood ni Ziyang Shen ang pag-alis ng barko, naramdaman ang isang hindi maipaliwanag na alon ng pag-asa at ginhawa na nagsisimulang bumuo sa kailaliman niya. Tahimik siyang ngumiti sa kanyang sarili dahil napagtanto niyang ang kanyang napakalaking sugal kay Lu Sheng ay sa wakas ay nagbunga ng higit pa sa kanyang pinakamabangis na pangarap. Lumipad si Lu Sheng sa kalawakan na parang kumikinang na meteor. Ang kanyang isip at katawan ay pakiramdam na ganap na magkasabay matapos ang kanyang matagumpay na breakthrough. Ang muling pagpasok sa unang yugto ng Extreme Yang Realm sa level 13 ay parang ganap na naiiba. Iniwan ang kanyang isip na kasing dalisay at malinaw ng liwanag ng bituin. Napansin niya na ang kanyang Extreme Yang Immortal Cells ay opisyal ng lumampas sa 400 milyon, pinarami ang kanyang base physical strength ng geometrico. At kahit na hindi umaasa sa kanyang space law, ang kanyang hilaw na pisikal na bilis ay papalapit na sa bilis ng liwanag. Dahil sumailalim sa isang kumpletong pisikal na pagbabago, si Lu Sheng ay labis na sabik na subukan ang kanyang bagong unlock na lalim ng kapangyarihan sa isang tunay na high-stakes na labanan. Diretso siyang lumipad patungo sa three-eyed main body ni Deluzzi, determinado na tapusin ang kanilang alitan minsan at para sa lahat. Siya ay lubos na nagugutom para sa isang tunay na karapat-dapat na labanan. At ang karibal na sumubok na nakawin ang kanyang breakthrough energy ay ang perpektong kalaban para sa kanya. Naalala niya na ang malakas na kalaban na ito ay walang iba kundi ang maalamat na Deluzzi, at kinilala niya siya bilang isang once in a 100 million year sovereign genius, na ginagawa siyang ultimate target upang subukan ang kanyang ganap na limitasyon. Ngumisi si Lu Sheng habang lumilipad sa cosmos,
tapat na umaasa na hindi siya bibigwin ni Daluzzi sa kanilang paparating na labanan. Sa lahat ng malalakas na kalaban na hinarap ni Lu Sheng sa kanyang buhay, si Daluzzi ang una sa eksaktong antas niya na talagang karapat-dapat sa kanyang buong paggalang. Habang ang kanyang kasab-ikan ay umabot sa rurok, ang dugo ni Lu Sheng ay kumulo sa dalisay na pag-asa para sa isang maluwalhati at nakabibiglang labanan. Napansin ng ama ni Daluzzi ang napakalaking paparating na banta at tahimik na ibinulong ang pangalan ni Lu Sheng. Pinalakas ni Daluzzi ang kanyang enerhiya na may mayabang na tawa. Nahanap na lubhang nakakatawa na aktwal na nagawa ni Lu Sheng na wasakin ang kanyang soul clone ng ganito kadali. Biglang kinailangan ng kanyang ama na takpan ang kanyang mga mata habang ang isang nakakasilaw at napakalaking energy light ay nagsimulang mangibabaw sa buong sektor. Kahit ang kumpiyansang ngiti ni Daluzzi ay dahan-daang naglaho habang ang matalim na puting liwanag ay tumagos sa malalim na kadiliman ng kalawakan, sa wakas ay dumating si Lu Sheng sa harap ni Daluzzi, bumababa ng maringal na may malamig at imposing na presensya na nag-uutos ng ganap na atensyon. Ang ganap na kalmado ni Lu Sheng ay nakatayo sa matinding at nakakabinging kaibahan sa magulong marahas na enerhiya ni Daluzzi. Si Daluzzi ay naglalabas ng nakakatakot na mapanirang presyon ng isang masamang demonyong Panginoon samantalang si Lu Sheng ay kumikinang na parang isang napakatalino at hindi mahawak ang Diyos. Mayabang na kinutya ni Daluzzi si Lu Sheng at pinasalamatan siya sa paghahatid ng kanyang sarili mismo sa kanyang pintuan sa halip na pahirapan siya sa paghanap sa kanya sa kalawakan. Lubos na binaliwala ni Lu Sheng ang basurang usapan na ito at malamig na tinanong kung si Daluzzi ba ang naghagis ng basura. Tinutukoy ang kanyang nawasak na clone, ng diretso sa kanya.